milyon na flood control. Saan napunta? Naku po. Yan ay isang proyekto dyan sa may Quezon City. Nako. Mayor Joy. Mga banateros, magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo naman ang prinsipyo natin dito. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. At ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang proyekto sa Quezon City na ginawa raw para makatulong sa matagal ng problema ng pagbabaha sa G. Araneta Avenue. Nako, alam nyo ba? Ako po ay taga Quezon City dati. Ako talaga, nabaha na ho dyan sa Araneta Avenue na yan. Ito ang tinatawag na detention basin. Ay, nako, ano kaya yan? At baga tayo magsisimula, liwanagin natin bago tayo magsimula. Hindi ako engineer, hindi rin ako nagpapanggap na flood control expert, pero taxpayer ako. Mamamayan akong Pilipino. At kapag pera ng publiko ang ginastos, karapatan natin ang magtanong. At ngayon nga, sa tindi ng mga pangyayari, hindi pa pwedeng palagpasin, di ba? At di porket wala ng baha, okay na, di ba? At ito ang tanong natin ngayon, mga banateros. Hindi 100,000, hindi 1 million. Ang pinag-uusapan natin dito ay 58 million. Naku po, malaking pera yan. Mahigit 58 million. At yan ay pinagmalaki pa ng Quezon City na LGU na si Mayor Joy Belmonte. Simple lang naman ang tanong. Sulit ba? Tama ba? Kung natapos man, gumagana ba? Yan ang tanong. Kasi madaling sabihin na tapos, gumagana ba? Effective ba? Hindi ba siya, yung quality niya ay walang kwenta? Ano ba itong detention basin na ito? Para maintindihan natin, ang detention basin ay simple term, parang temporary holding area ng tubig. Para kapag malakas ang ulan at maraming tubig, ang sabay-sabay na pumasok sa drainage system, imbes na lahat agad ay dumiretso at mag-overflow doon sa karsada, may lugar na pansamantalang sasalo ng tubig. Then gradually ilalabas ang tubig. Maganda, di ba? I mean, unti-unti. Ito, dito muna lalagay bago muna talaga unti-unting ilabas. Maganda sana logical. In theory, makakatulong talaga. At ayon sa impormasyon tungkol sa proyekto, humigit kumulang 250 meters ang haba nito at may detention capacity na mahigit na 2,000 cubic meters. So kahit magpalusot ang ating gobyerno na sabihin kasi marami yung tubig na pumatak kaya binaha. Hindi kaya nga may mga ganito Para kahit marami yung tubig, hindi muna siya tatapon. Unti-unti lang siya lumalabas para naman din siguradong hindi magbaha. So hindi ito maliit na proyekto, mga kababayan, at hindi rin maliit ang halaga. Kaya ang tanong, ano ang resulta? Yan, dyan tayo magkakatalo. Kasi alam mo, madaling sabihin na may nagawa, pwede mo sabihin na nakumpleto, pero ang tanong, gumagana ba? At ito ba ay nagdudulo talaga ng solusyon? Kasi pwede rin namang sabihin, gumagana naman yan Ang tanong, yung bang proyekto na yun ay talagang effective. Kasi kung hindi naman effective, ginawa-gawa lang para kumita, kung sino man ang kumitang animal dyan, wala rin kwenta, di ba? Ang importante, resulta. Di ba? Yung sabi nga, you will know them by their fruits. Di ba? Kasi mga banateros, wala naman tayong problema kung gumastos ang gobyerno. Tama! Wala tayong problema dyan kung gumastos ang gobyerno natin. Normal yan. Trabaho naman talaga nilang gumawa ng infrastructure, trabaho naman nila na magkaroon talaga ng mga project. Ang problema kasi kapag gumastos ka ng milyon-milyon tapos hindi malinaw kung ano ang naging improvement, doon tayo magtatanong. 15 million, ano ang nabili ng taong bayan? Isipin nyo 58 million. Kung personal mong pera yan, hindi ka magtatanong kung bumili ka ng kotse, gusto mong malaman kung gumagana. Kasi pwede namang, halimbawa, may sale, may discount, di ba? Mura lang itong kotse na ito. Tesla na, YL pa, tapos 1 million lang. Yung pala, hindi gumagana, walang baterya. Ano say-say nun, Brad, di ba? Kaya nga importante, pagka bumili ka ng kotse, kailangan gumana.
Oh, kung nagpagawa ka ng bahay, gusto mong malaman kung matibay. I mean, hindi porket maganda itsura ng bahay mo. Aesthetics, ika nga, di ba? Mga aesthetics dyan, pang IG. Di ba? IG yung picture ng bahay mo. Tapos isang ulan na, nagtutulo na yung mga tubig. Hindi, kasi kaya ka nga nagkaroon ng bahay to protect you from the weather, di ba? Somehow, para magkaroon ka ng silungan pag umulan, pag umaraw, biglang nabutas. Wala rin kwenta. Ibig sabihin, maganda lang. Naitayo nga, pero merong nangurap. Baka nangurap yung foreman. Ano man tawag doon? Tama. Basta yun, yung pinaka-head ng mga karpintero doon. Baka nangurap yun. Kung bumili ka ng aircon, gusto mong lumamig ang bahay. Alam namang uminit, aircon nga eh. Diba? Kung flood control project ang binayaran ng taxpayer, natural lang ang gusto mo makita, nabawasan ba ang baha? Diba? Yun ang tanong doon nabawasan ba? Gaano kalaki ang nabawas? Gaano kabilis sumupa ang tubig? Ilang flooding incidents ang nabawasan? Kasi alam mo, kayong mga taga Quezon City, dati akong taga Quezon City, diyan ako nag-aral taga Fairview ako, tas nag-aral ako sa madalas din akong dumaan diyan sa Araneta na yan, madalas ako diyan. As in, kasi basta may mga pinupunta-puntahan tayo diyan, kaya alam ko yan diba? May data ba na bago ginawa ang project, may data ba pagkatapos? Wala Alam mo, sinubukan ko i-research to, tiningnan ko kasi nireklamo sa akin to ng mga mamamayan doon at saka meron tayong mga kakilala doon, hindi ko na lang sasabihin na mga barabarangay na hanggang ngayon nirereklamo pa rin nila sa akin, kinukulit nila sa akin, banat bay, iyan mo naman to kasi parang na-scam kami dito Alam mo parang ano lang yan alam mo sa TikTok. Di ba sa TikTok, titingin ka. Kasi ako, bago ako matulog, artok ko Tingin ko. Alam mo, sa TikTok nakailang soli na ako. Bakit? Kasi yung itsura, pareho. Diba? Pag pareho. Actually, bawas lang ng konti. Yung bumili ko ng una na malaki. Mas maliit lang pagdating sa'yo. Tapos yung sinasabing para gamitin yun, yung nakakaano ng leeg, ganyan-ganyan, yung memory foam. Pag hindi naman pala ganun. Pero yung itsura, halos the same. Makikita mo. Parang ganito yung nangyari. May nagawa, meron mga picture sa kanilang website, sa LGU website, may mga picture ako nakita May gumagawa, pero ang tanong, bakit ganun? Kahit project completed na, bakit ganun? Sige, congratulations, completed. Pero bakit binaha pa rin? Pero hindi naman kasi completion yung tunay na sukatan. Ang tunay na sukatan, problem solve ba? Yun ang tanong di ba? Mayor Joy, ito lang makinig ka dito. Hindi ribbon cutting ang sukatan. Kasi ikaw, panay yung ribbon cutting mo dyan Ito kasi nakasanayan minsan sa mga politiko. May bagong proyekto, picture, may tarp, may groundbreaking, di ba? May ribbon cutting, may press release. At nakita ko sa press release, ang dami nilang press release dyan Sabi ko, alam mo siguro, kaya nabuisit din yung mga concerned citizen dyan sa Quezon City. Kaya nag-message sa akin ng mga ganito at pinakita nila yung mga video, ganyan-ganyan. Kaya siguro nag-message sa akin, napiko na sila. Parang nakita nila sa SOCMED, binabalita pa na ang bilis daw mawala ang baha. Hindi totoo Yun ang problema, hindi totoo. Kaya tuloy na buwisit lalo yung mga mamamayan ng Quezon City. Kaya tuloy nagpakita sa akin ng mga ebidensya. Tapos, sasabihin nila, wow, successful, di ba? Sandali lang, ang bilis lang mawala ang baha. Hindi naman ibig sabihin na natapos ang construction, natapos na rin ang problema, magkaiba yan. Pwede kang gumawa ng 10 flood control projects. Pero kung tuwing malakas ang ulan ay pareho pa rin na reklamo ng tao, walang saysay yan. Di ba? Walang saysay yung ganun. May tanong tayo. Eto, Mayor Joy, hindi naman hinihingi ang bagong press release, hindi namin hinihingi ang bagong slogan nyo. Ang hinihingi ng mga taga Quezon City ay yung resulta. Wala pinagmalaki nyo pa Sabi nga alam, biro-biro nga ng mga napakamahal namang swimming pool yan, 58 million. Bakit? Eto, papakita ko sa inyo Eto, baka sabihin nyo niloloko ko kayo, yan na yan mismo, napakamahal na natin nakalupyan napakamahal na swimming pool naman yan. May isang linya sa materiya na talagang mapapaisip ka, ano ba yan? Napakamahal na swimming pool. Mapupuno lang ng basura.
Ang dahilan na naman nila dyan, basura eh. Nako, mamaya pag-usapan natin yung basura kasi mismong si Ombudsman Remulla meron sinabi dyan eh. Ngayon hindi ko sinasabing swimming pool talaga ito pero gets nyo yung punto. Kapag ginawa mo isang napakamahal na flood control facility, pero hindi naman nasusolusyonan ang problema, ang garbage problem sa paligid, problema rin yan. Kasi ano ang isa sa pinakang kalaban ng drainage? Basura, plastic, bote, styrofoam, lumang gamit. Minsan, ayon nga sa observation na binabanggit sa mga material, kapag malakas ang ulan, may mga taong iniiwan sa labas ang basura di ba? Kasi may iba raw na kasabay ng nagtatapon na kung ano-anong gamit. Alam nyo kung bakit? Kasi wala nga nangungulekta. Bakit? Naku, yun na, alam na. Yun ang nangyayari sa Maynila. Yung pambayad dun sa mga basura, yung nagpipick up ng basura, may nagbulsa. Sino kaya yun, Mayor Joy? Diba? Itanong natin sabi nga kung totoo at widespread ang problema ngayon, hindi sapat ang engineering solution. Kailangan talaga yung sabayang garbage collection, enforcement. Diyan pumapasok ang LGU. Diba? Information campaign, regular cleaning, at higit sa lahat maintenance. Kasi kahit anong ganda ng project, pinagmamalaki kasi nila, maganda daw ito, natapos daw ito. Aanuhin mo kung ganyan pa rin. Nagsayang lang tayo ng 58 million. Tama, mali? Tanong natin kay Remulla. Remulla, bakit ba kasi ganyan? Sunod na, nabasa ko nga. At siyempre, doon sa... Masakit to, masakit. It will be very painful for everybody. So huwag sila mag-alala We're trying to change the culture Kasi culture of entitlement, na entitled silang magkaroon ng conflict of interest, na walang huhuli sa kanila, na hindi papansinin Hindi yung sila illegal na ginagawa nila. Pwede ba yun? Ano ba illegal na yun? Hindi sila ikukulot. Oo, masakit to. Kasi sanay na sila, ugali na nilang i-control lahat ng walang pakundangan sa batas. Sino ba yan? Hindi na tinitingnan ng Hindi batas. sa tama. And this applies not only to members of the legislature, pero hanggang doon sa baba. Kasi halimbawa, LGU, Nagiinit na ulo. LGU. siya na rin mismo, LGU? kontrolado niya. Yung sinasabi ni Senator Ping, pagdating sa mga ibang areas. LGU. Ganun, LGU. Oo nga pala, meron bang investigasyon niyo? Maraming reforma talaga. Meron ba? Kaya nga yung Resident Ombudsman Program kailangan mabuhay. Binubuhay namin ngayon. Pero ang problema dyan, marami talaga. Basura. Pinakamalaking negosyo ng lahat ng mayor ng Pilipinas. Lahat. Exception. Walang exception. Basura. Solid waste. Except yung kandidato Basura? niya. May pera sa basura? Baka sa Pasig lang matino. Baka sa Pasig lang matino. Baka Pasig lang daw matino. Siyempre, kalyado niya Kaya kailangan niyang sabihin na matino. Hindi, totoo naman Basura ang pinagkakakitaan ng mga mayor. Kasi kahit maganda ang project, di ba? Walang kwenta yan. Kung, di ko sinasabing corrupt ito si Joy Belmonte, pero simple lang Simple logic. Simple logic. Fact, may flooding. Fact, may natapos kayong project na nagkakahalaga ng 58 million. Ang tanong, bakit? Kung sinasabi ninyong effective yung project, bakit merong baha pa rin na matindi? At matagal pa rin mawala? Kahit sinasabi nila mabilis lang daw, hindi totoo. Alam nyo kung bakit? Dahil sa basura. Ibig sabihin, Mayor Joy, may problema kayo pagdating dyan sa basura. Bakit hindi nangongolekta yung mga basurero nyo dyan? May kumulimbat ba ng pera? Sino? May maleta ba dyan? Baka pati, hindi kasi totoo. Alam mo, totoo. Yan ang negosyo. Hindi nyo ba napapansin? Flood and basura, yan ang negosyo. Yung flood, yung mga flood control, negosyo ng DPWH, ng mga congressman na involved. At dito sa particular na to, LGU ito Hindi ho ito LGU nagmalaki nito. So proyekto nila ito. Bakit hindi pa rin effective? Dahil nga sa basura? Bakit? Sino kumita sa basura? Ganun lang kasimple. Kung sasabihin nila effective naman yung ginawang basin dito, di sana walang baha. Yun ang tanong dyan Bakit may baha? It's either palpak yung proyekto mo, Joy Belmonte, o may kumukulimbat sa inyo dyan sa baha. Diyan sa basura pala.
Di ba? Kaya nga alam mo, sabi nga mga banatero, sabihin na nating world class ang design, sabihin na nating magaling ang engineer, sabihin na nating tama ang specification, pero kung hahayaang mabara, ano mangyayari? Ganito lang yan eh. Bumili ka ng 2 million na sasakyan, pero never mong pidalitan ang langis, never mong chinek, never mong minentain, eventually masisira. So sa isang 58 million flood control project, ang tanong din, anong maintenance program? Gaano kadalas nalilinis? Sino ang responsable? Walang iba kung hindi ang LGU. Magkano ang maintenance budget? May inspection ba? May report ba? May monitoring ba? Every after rainfall? Wala. Kasi alam mo, hindi, wag nyo kami pinaglololoko na meron project naman eh. Meron naman papakita nyo pa, pipicturean nyo pa. Hindi namin kailangan ng picture. Ang kailangan namin, yung effectivity ba niyan? Kasi hindi pwedeng gawa picture, announce, tapos bahala na. Hindi ganun ang infrastructure. Diba? At ito pa, ang mas malaking tanong. At dito, nagiging interesting ang issue. Dahil ayon sa material, mayroon ding ibang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue. Ibig sabihin, kung sasabihin ng gobyerno, tingnan niyo, nabawasan na ang baha. Very good. Kung nabawasan, magandang balita yan. Pero bilang taxpayer, pwede ba nating itanong, aling proyekto ang dahilan? Detention basin ba? Baka kasi mamaya, kaya naman nabawasan yung baha ay dahil sa ibang project. Drainage rehabilitation ba? High capacity drainage facility ba? O kombinasyon? Ano ang percentage ang contribution ng bawat isa? Kasi hindi pwedeng kapag bumuting sitwasyon, sasabihin nyo na lang, okay na yan, wala nang problema, tingnan nyo, bilis. Isang proyekto agad, bida-bida na kayo. Lalo na kung maraming projects na sabay-sabay na ginawa. Balita ko, kaliwat kanan ng project dyan sa Quezon City. Hindi lang kayo napapansin, ewan ko kung bakit, kalyado ata nyo yung gobyerno, yung national government Sabi nga isa pa, wag nyo rin angkinin ng resultang hindi na measure. Ito yung magandang prinsipyo dito makinig kayo Huwag angkinin ng resulta hindi mo kayang i-measure. Kung gumagana ang detention basin, perfect. Ipakita ninyo. Through data, through evidence. Hindi yung ganito. Kikita nyo to, para tayong tanga dito Paulit-ulit na lang Di ba? Yan ang mahirap kasi sa mga kababayan natin di ba? Na yung mga politiko natin na sinasabi nila complete pero wala namang resulta. Tingnan ninyo. Ano to? Swimming pool? Mayor J. Belmonte, kung mapanood nyo ito lang naman. Hindi personal to Hindi kita kilala, wala akong kano-ano sa'yo. Kaya lang, ang dami na po nagre-reklamo dyan. And kaya ako nagising, hindi naman nagising, parang kaya ko ito tinidiscuss kasi alam ko ito malapit sa puso ko ito. Dati na tayong dumadaan dito Laking Quezon City ko, tandaan ninyo. Bago ako lumipat ng Maynila, laking Quezon City ako. Hindi ito personal, hindi ito tungkol sa personality, hindi ito tungkol sa kulay ng partido Hindi ko nga alam kung anong kulay niyan Pera ng publiko ang issue. At ang tanong, para sa 58 million, ano ang measurable benefit? Ipakita nyo sa Quezon City. Kasi ang tagal na niyan I mean, ilang termino mo na dyan, Joy? Pambira ka Ilang termino mo na dyan? Kahit mga kamag-anak ko dyan, nagre-reklamo na Mga tauhan ko, mga staff ko dyan din Pagka kailangan wala nang pasok, wala nang trabaho dahil sa baha. Hindi, alam nyo bakit malapit sa puso ko ito? Itong baha, sa totoo lang. Meron kasi akong mga dating tinirhan na grabe ang baha. Muntik nang kumitil ng buhay ng mga tauhan ko. Dahil dyan sa ihi ng daga. Diba? Kaya nga, ito, sabi ko nga sa inyo, malapit sa puso ko to dahil taga dyan ako dati. Malapit ako dyan Bago dun sa yung opisina ko dyan, malapit. Dati akong taga Fairview pero opisina ko mga ko dyan.
Kaya ang mga banateros, ito mas malaking usapan. Hindi lang ito tungkol sa Quezon City, hindi lang ito tungkol kay Mayor Joy. Sa buong Pilipinas, napakaraming infrastructure projects, roads, drainage, flood control, buildings, waiting sheds. Ang dami niyan. Ang tanong, is it effective? Tama na tayo dun sa tanong na meron ba, nag-exist ba, hindi ba ghost? Hindi, ang tanong, is it effective? Hindi ba? Kasi dugo at pawis ng bawat Pilipino, etong mga ganito. Pera namin yan eh. Kaya nakakabuisit eh. Alam mo, sa totoo lang, hirap na ako sa tax ha. Hindi, walang biro ho. I'm faithfully giving my tax to the government. Nakakainis. Yung auditor ko, panay ang paalala sa akin, tax na, magbabayad na tayo ng tax. Eto, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung may mayor na nagsabing nagpagawa kami ng 20 drainage project, ang tanong, bumaba ba ang flooding? Kung hindi, anong silbi ng 20 na projects na yan? Kung may nagsabing naglaan kami ng 500 million sa traffic management, ang tanong, bumilis ba ang biyahe? Kung hindi, bakit yung pag ginawa? Kung may nagsabing bumili ka ng hundreds garbage truck, ang tanong, mas malinis ba yung lungsod? Yan ang dapat na mindset ng taxpayer. Hindi tayo dapat ma-impress sa halaga ng ginastos o di kaya natapos yun, tapos may ribbon cutting. At dito papasok yung salitang accountability. Di ba? Hindi ito pambabastos hindi ito paninira. Kapag public official ka, accountable ka sa pera namin. Ikaw ang humahawak ng pera namin. Kung hindi mo pala tuto pa rin at gagawin talagang susolusyonan ng problema namin, huwag ka na humawak ng pera namin, mag-resign ka na. Di ba? Kung wala ka silbi, mag-resign ka na. What we need today is solution. Hindi talk shit. Ang dami-dami na nga scammer sa TikTok puro talk shit. Dadagdagan nyo pa. Maintindihan ko pa yung mga scammer dun Kasi sa mga scammer dun gusto lang kumita Pero ito, alam mo yun, ano ibig ko sabihin? Hindi ko pera yung pinanloloko nila. Pero ito, pera natin to. Diba? Kaya hindi pwede manahimik lang tayo dito. At kung maayos ang project, mas madaling sagutin kung ipapakita nyo yung dokumento, ipakita nyo yung data. Data talaga Ito may data ako May ebidensya ako Ang tindi ng ipakita maintenance report. Then tapos tapos ang usapan nito pag ganun. Pero may isa pa akong tanong sa inyo mga kababayan Bakit hanggang ngayon maraming Pilipinong allergic kapag nagtatanong sa project ng gobyerno? Pag nagtanong ka ng magkano yan? Sasabihin nila, hindi, ano ka lang, nakikriticize ka lang. Pag tinanong mo kung gumagana ba, hindi, ka lang Alam mo, ito wala na akong pakialam sa totoo dyan sa Quezon City. I mean, para lang sa kaalaman ninyo, wala na akong pakialam dyan Kasi hindi man ako taga dyan na. Madalang na lang tayong pumunta ng Quezon City. Kaya lang, yung mga taong talagang syempre, nandyan yung neighborhood ko dati, mga kakilala natin, yung may mga staff ako, may mga kamag-anak ko dyan, na patuloy na nirereklamo sa akin ito. Matagal na ito nirereklamo. Hindi ko lang nabibigyan ng pagkakataon. Kasi nga, ngayon, medyo na-research ko, sabi ko, ganito pa rin pa talaga. Ano pa talaga ito? Di ba? Balikan natin, itong Araneta, yung detention basin na sinasabi nyo, nagkaroon ba talaga ng improvement yan? Di ba? Wala So, ano yung 58 million na ginamit sa detention basin? Di ba? Yan ang hinihingan natin ng sagot. At kung merong official data ilabas, tungkol naman sa mga basura. Ito rin ang gusto kong sabihin sa mga residente Hindi lang problema pwedeng isisi sa gobyerno. Dapat tayo magano rin, wag din natin itapon. Pero tulad na sinasabi ko paulit-ulit sa mga nakaraang vlog ko, minsan etong mga kababayan natin ayaw naman nilang magtapon ng basura Totoo lang sino bang gusto makalat ang bahay nila? Sino bang gusto makalat ang labas ng bahay nila? Sino bang merong yung mag-i-intention ka itapon yung basura ng baliwala? Kasi alam mo naman babalik din sa'yo. Pero ang problema kasi, pag yung basura napuno na talaga tapos walang nangongolekta, bakit kinurap yung pambayad sa mga basurero? Talagang no choice ka
kung hindi ilabas sa labas ng bahay nyo kasi alam naman nasa loob ng bahay mo, hindi babaho yan. Di ba? Hindi, I mean, hindi ko sila sinasabing tama yon. Kaya lang, hindi mo rin masisi. Kung walang ginagawa yung local government ng pangongolekta ng basura, huwag nyo isisi na isisi, hindi kaya nagkabaha dahil sa basura. Effective naman yung project na yan dahil sa basura lang kaya bumaha. Hindi. Kaya nga, Mayor Joy, anong ginagawa mo sa Quezon City? Bakit ano pa rin yan? Bakit hindi pa rin nawawala yung baha dyan? Gumawa na kayo ng 58 million na proyekto, hindi pa rin nawawala. Tapos, yung basura dyan, sabi niya, hindi naman daw madalas kunin. Kaya tuloy nagkakatapon-tapon ko. Kasi, linawin natin baka sabihin ng iba, squatters area. Ito, hindi ho ito squatters area na masasabi mong, kasi sinasabi ng iba, hindi kasi mga natin, kababayan natin, tapon lang ng tapon. Hindi. Sabi ko nga, kahit nga sabihin na nating mga squatters. Kasi mga iba yan na sinasabi. Doon sa sinasabi kong ang problema, hindi nakukolekta yung basura. Kasi hindi, squatter kasi minsan kapakalat-pakal. Hindi rin. Hindi ako naniniwala na porket squatter ka, tatapon ka na lang sa tabi-tabi. Hindi ganun yun. Kung meron talagang nangongolekta, araw-araw, dapat nga umaga-gabi yung koleksyon ng basura Saan yung dinadala yung pera pambayad? Ang laki-laki ng tax dyan sa Quezon City. Saan yung dinadala yung pera? Ba't hindi kayo doon mag-focus? O baka naman puro sa ayuda para sa boto. Alam mo naman sa Pilipinas ayuda means boto. So baka naman para sa boto itong ginagawa nyo dito. Ay, nako. Mayor Joy, wag mong unahin ng politika. Unahin mong pagsiservisyo sa taong bayan. Wag ganyan. Sama-sama naman oo. Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video At babanatan talaga natin yung mga ewan ko, mga tiwali sa gobyerno. Pag tama, palakpakan, pero pag mali, banata natin ng todo. Mali talaga yung mga ganito Sana maayos ito dahil kawawa naman po yung mga naninirahan dyan sa paligid dyan sa Quezon City. Kaya kayo mga taga Quezon City isip-isip kayo kung hanggang ngayon patuloy pa rin ang baha dyan. Nako, isip-isip na kayo. Bakit hindi nasusolusyonan ng mayor nyo? Okay? Maraming salamat po. Ako po si Banat.